Ikaw ay mabuting tao. Wala kang ginagawang karumal-dumal na kasamaan. Pero hindi ka nananampalataya kay Jesus Christ. Pupunta ka ba sa langit? Ito yung ilan sa tanong na tinatanong sa akin, pero pag sinabi ko sa kanila yung sagot, hindi nila kayang tanggapin ang sinasabi ng Bible. Ito ang sagot dyan. Kung ikaw ay mabuti, kahit na nagdo-donate ka pa sa charity, kahit na ikaw ay maraming natutulungan, pero wala kang faith, wala kang pananampalataya kay Jesus Christ, hindi ka pupunta sa heaven. Ganito kasi yan magkaiba yung mabuti na gumagawa ng kabutihan para siya is pumunta sa heaven, at yung mabuting tao na gumagawa ng kabutihan dahil inaalay niya ang sarili niya kay God, kay Jesus. Okay? Kasi yung faith, ibig sabihin niyan is naniniwala ka. Kumbaga, mayroon kang pagtitiwala, mayroon kang trust. Nagtitiwala ka na sa mga sinasabi ni Jesus Christ, kasi kung babasahin niyo yung New Testament, sinasabi ni Jesus Christ doon kung paano maging mabuti. Pero sinabi din niya doon na walang sino man ang mabuti. Iisa lang. Diyos lang ang mabuti. So sinasabi niya na lahat tayo ay kinapos sa mga good deeds, sa mga magagandang gawain na dapat nating gawin para tayo makapunta sa heaven. Ganon. So kahit sabihin mo na ikaw ay sobrang bait, napakabuti mong tao, napakadami mong ginagawang kabutihan sa kapwa mo, pero hindi mo kilala si Jesus Christ at naniniwala ka sa mga sabi-sabi, magsagawa ka rin kayo ng sarili nyo, kasi hindi ako yung makakaligtas sa inyo si Jesus . So ganun lang yun. Pag sinabi na maliligtas ka, dapat may faith, dapat may pananampalataya kay Jesus Christ. Hindi yung maliligtas ka dahil gumawa ka ng maraming kabutihan. Kasi yung iba kasing religion, sinasabi nila, kumilos ka, gumawa ka ng maraming kabutihan para maging karapat-dapat ka sa kaligtasan. Kumilos ka. Kung babasahin yung Bible ng mga Kristiyano, talagang aaralin nyo, sinasabi ni Jesus Christ na walang sino man ang mabuti. Iisa lang. May nagtanong sa kanya noon na binata, na sabi sa kanya, ano bang mabuting dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sinabi ni Jesus Christ, bakit ka nagtatanong kung anong mabuting dapat gawin? Walang sino man ang mabuti. Iisa lang. Si God lang. So dapat meron kang faith. Kapag ikaw is gumagawa ng kabutihan dahil meron kang paniniwala na yung mga sinasabi ni Jesus Christ, ganito ang dapat gawin, ganon. Inaalay mo ang buhay mo sa Kanya, hindi para sa'yo. Hindi yung gagawin ko to kasi ganito. Para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan, para makapunta ako sa heaven. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba? Yung isa ay inaalay yung buhay niya sa Diyos, yung isa makasarili para siya ay maligtas. Hindi ka maliligtas kung ganyan. Sasabihin ko sa inyo, hindi nyo kayang utuin ng Diyos. Kung hindi nyo siya kikilalanin ngayon, at sasabihin nyo, tsaka na lang kita kikilalanin kapag malapit na magunaw ang mundo, hindi nyo maloloko ang Diyos sa ganyan. Kasi maraming mababait na tao. So maraming mababait na tao na hindi nakakakilala kay Jesus. Mas marami pa kaysa sa mga masasama. Pero ang sabi sa Bible, maraming pupunta sa impyerno. Hindi ko rin gusto to. Ngayon, ang dami nangyayaring sakuna sa mundo. Dito sa Pilipinas, nilindol tayo, malakas. Daming namatay, binaha, mga bagyong malalakas. Daming namatay. Hindi pa ba kayo nag-iisip? Isa yan sa mga sign. Ang mga tao ay ibig sa pera. Ang mga tao ay mawawalan ng pagsisisi.
Kung gusto nyo panoorin yung kabuuan niyan, meron ako niyang video dito sa YouTube. At syempre, huwag niyong antayin dumating sa point na mawawala na tayo ng pagpapala. Kasi pag nawala na tayo ng pagpapala, kahit anong gawin mo, kahit anong pagsisisi mo, wala na. Itong ginagawa sa atin nito ni God na nagkakaroon ng mga matitinding sakuna dito sa mundo. Sign niya na dapat ka nang magsisi. Kahit ako, makasalanan ako eh. Nakakagawa ako ng kasalanan. Pero pagdating ng gabi, iniisip ko kung ano-ano yung mga mali kong nagawa. At pinagdadasal ko yun. Yun ang kailangan yung gawin. Magsisi. Magkaroon ng faith. Kasi marami sa Bible ng mga character ng mga ordinaryong tao. Kagaya na lang si David. Nakagawa siya ng kasalanan. Pero nung ginawa niya yun, parang yun na yung nakita sa kanya ng tao. So, hindi porke ikaw ay nagbabasa ng Bible is magiging perpektong tao ka na. Pero kailangan mo lang magpakabanal. Kailangan mo kilalanin si Jesus Christ. Kailangan mo maging banal. Kasi kahit ako hindi ko gusto to. Pero yun ang sabi ni God eh. Hindi lahat ng mabuti ipupunta sa langit. Kailangan kong tanggapin yun. Bakit ko sinabing hindi ko gusto? Dahil merong mga taong malalapit sa akin na wala naman talagang faith kay Jesus. Wala naman talagang faith. Pero sila ay mahal ko. Kahit sila ay sinasabihan ko na kailangan magkaroon kayo ng faith kay Jesus Christ. Halo-halo na mga kaibigan, mga kadugo, na mga malapit sa akin. Wala. Kahit na basta meron silang sariling nilang para sila'y maligtas. Meron silang sariling paniniwala. Ang lahat ay nakasulat na dito sa Bible. Ito lang gagawin nyo para kayo maligtas. Kung hindi kayo maniniwala dito at gagawa pa rin kayo ng sarili nyong way, kahit na si Jesus lang naman talaga ang way, at sige, gagawa ako ng ganito, maraming kabutihan, maraming mga taong matutulungan para sa ikapupunta mo sa heaven, ikapupunta mo. Hindi ka pupunta sa heaven kapag wala kang faith. Ngayon kasi, hindi ako natutuwa sa mga napapanood ko sa mga pelikula. Katatapos ko lang panuorin yung kasi medyo mahilig ako sa horror eh. Pero hindi tayo dapat paapekto sa mga napapanood natin sa horror. Kumbaga yun na entertainment lang. Pero ang hindi ko lang nagagandahan ay hinahaluan nila ng kalokohan tungkol sa mga Kristiyano. So katatapos ko lang panuorin yung Black Phone 2, isa siyang horror movie. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito ay ibang tao may naniniwala talaga sa ganito dahil lang sa pelikula. Hindi ako naniniwala dito parang entertainment lang siya sa akin parang nanonood lang ako ng anime. So meron akong pinanood na meron akong pinanood na pelikulang Black Phone 2. So, hindi ko na masyado i-spoil yung mga nangyari doon. Sinasabi doon na merong mga Kristiyano na ginawa nilang mga parang mga joke yung mga Kristiyano doon. Ginawa nilang parang katawa-tawa. At mga Kristiyanong naniniwala sa mga ligaw na kaluluwa. Okay, ito walang ligaw na kaluluwa. Doon sa mga naniniwala sa multo, hindi totoo ang multo. Ang multo, halimbawa, may mga ligaw na kaluluwa, hindi ang totoong kaluluwa, yan yung mga demonyo. Nagpapanggap lang yan ng mga ligaw na kaluluwa. Kasi dalawa lang kahantungan ng kaluluwa. Kapag tayo is nawala na, kumbaga binawi na ang buhay na to, tapos i-judge ka na, alin man heaven or hell. So walang mga ligaw na kaluluwa. Yun ang hindi ko nagustuhan dito sa pelikulang to. Well, ako hindi nila maloloko kasi alam ko kasi nagbabasa ako ng Bible.
Pero yung ibang tao na makakapanood nito maniniwala na may mga multo. Hinaluan pa nila ng mga Kristiyano. Ganun din yung The Strangers chapter 2. Kahit sa chapter 1, meron mga doon. Parang ginagawa nilang parang kulto yung mga Kristiyano. So hindi ko nagugustuhan to. Ginagawa nilang katawa-tawa ang mga Kristiyano sa pelikula, lalo na yung ipapalabas na The Carpenter's Son na about kay Jesus Christ, na trailer pa lang talagang masama na ang pinapakita. May mga taong mauuto sa ganitong klaseng pelikula. Maniniwala sa ganito na hindi sila magsasagawa ng research nila, maniniwala na lang sila sa kung anong napapanood nila. Ganon kadaling utuin ngayon ng tao. Nagsagawa ng test yung mga eksperto kung saan merong mga grupo ng tao na sasakay sa elevator na magkakasagbuat, tapos may papasok na isang biktima na siya yung magiging dahilan ng experiment. Lahat ng tao nakaharap sa ibang direksyon kasi usually pag papasok tayo sa elevator, ang harap natin sa pintuan ng elevator sa pabukas, di ba? Ngayon nagsagawa sila ng experiment. May pumasok na tao, tapos napansin niya na yung mga tao is nakaharap sa ibang direksyon, hindi nakaharap sa normal na direksyon kung saan sa palabas ng elevator sa may pintuan. Dahil yung tao na yun is na-curious siya kung ano nangyayari doon, gumaya na rin siya. So ganun kadaling utuin ang mga tao ngayon. Kung ano yung pinaniniwalaan ng karamihan, yun na. So pag sinabi nila na totoo ang multo, totoo yung ganto, totoo aswang, totoo engkanto, totoo mga tikbalang, totoo yan, naniniwala na sila. Hindi ko na kasi maraming doon sa iba kong mga video sinabi ko na hindi totoo to. Pwede nyo magsagawa ka rin kayo ng sarili nyo kasi hindi ako yung makakaligtas sa inyo si Jesus